Mildred Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, yes, right? I do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Energy kaibigan mo, Pangga. Energy ang numero uno. Agad pumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Marie ng Caloocan. Palagi po ako nakikinig sa Lihim ng Liham. Kaya nga naman po nagpapasalamat po ako dahil nag-reply po kayo sa akin nung nag-message po ako sa Facebook. DJ Lindsay, meron po akong ka-situationship ng 5 months na. Ine-enjoy po namin kung ano po yung meron kaming dalawa. Kung ano man pong tawag sa relasyon na meron kami. Dahil nga po mahal na mahal ko ang ka-situationship ko, madalas po ako sa apartment niya. Alam mo, DJ Lindsay, love language ko po kasi yung magluto at pagsilbihan siya. So kapag nandun po ako sa apartment niya, ako yung nagluluto at naglilinis ng kanyang bahay. Nakailang punta na rin ako sa apartment niya. Ang kapalit nun, sabay kaming kakain, magde-date, o di kaya naman, movies and chill, sabi nga nila. Masaya na po ako sa ganun. Kahit pa sabi ng iba, hindi ko deserve yung walang label na sitwasyon. Sabi ko, okay lang yan. Ang importante, nagmamahalan kaming dalawa. Pero DJ Lindsay, hindi ko alam kung iba na ba ang pananaw ko ngayon. Isang beses po kasi, habang naglilinis ako ng kwarto niya, nandun po siya sa harap ng TV. Naririnig ko meron siyang kausap na babae. Narinig ko po yung usapan nila. Sabi nung babae sa kabilang linya, "Sinong kasama mo dyan?"
Parang meron akong naririnig na kumakanta. Ugali ko na po kasi na habang naglilinis ako, kumakanta po ako para malimutan ko yung pagod. Ang sagot naman niya doon sa kausap niya is, yung bago kong katulong. Tagaluto, tagalinis ng bahay. Pumupunta-punta lang dito pag kailangan. Nung marinig ko po yun, sobrang bigat agad ng loob ko. Ang sabi ba nung kausap niya, ganun ba? Pakilala mo naman sa akin. Magpapalinis din ako ng bahay. Tapos nagtawanan lang sila. DJ Lindsay, sa lahat ng ginagawa ko para sa kanya, katulong lang pala ang tingin niya sa akin. Nung oras din na yon, umalis na ako nang hindi nagpapaalam. Tapos pag-uwi ko, nag-message lang ako sa kanya ng lahat ng nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na narinig ko yung usapan nila nung babae. Ang sabi niya, kaibigan niya lang daw yung kausap niya. Sinabi lang daw niya nakatulong ako para hindi raw pumunta sa bahay niya yung kaibigan niya na yon. Kasi nga raw, in love yun sa kanya. Ang sabi sa akin itong ka-situationship ko, pinoprotektahan niya pa raw ako dahil sa ginawa niya. Kasi masyado daw eskandalosa yung babae na may gusto sa kanya. Baka daw biglang pumunta sa bahay at bigla daw akong awayin. Ngayon, DJ Lindsay, napapaisip po ako. Totoo po ba yun? Maniniwala po ba ako sa ganong dahilan? O baka naman po kasambahay talaga ang tingin niya sa akin? Hindi po ako matalino sa pag-ibig. Madalas ko pong sinusunod ang puso ko. Ito rin po yung dahilan kung bakit madalas po akong nasasaktan. Kaya ngayon, kailangan ko po ng tulong nyo. Maraming salamat, DJ Lindsay. Muli, ako si Marie. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin, sugong-gumloan. Check your time, 18 minuto makalipas po ang 9:00 ng umaga. Make that 19 minutes after 9. 9:19 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa estasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Marie! Walang panty. Araw-gabi, charot. Hoy, charot-charot lang. Ikaw naman. Hoy, bago po natin sorbahin yung problema ni Marie, ha? Sorry. Kailangan ko lang tong sabihin sa inyong lahat, mahal ko.
Kasi nga, di ba binabantayan natin yung bagyo po na nandyan po dito sa ating Pilipinas, sa ating Philippine Area of Responsibility na si Bagyong Hiner. At nakataas na raw po ang wind signal number 1 sa halos buong Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon at ilagang bahagi po ng Quezon Province dahil sa patuloy po na paglapit ng sirkulasyon ng Bagyong Hiner na nagbabadyang maglandfall bukas. Ayan ha, so gets mo na yan. Meron pong binabanta. Ba't nakapasok kung binabantayan nyo pala? So talaga. So yan, paghandaan po natin si Hiner at yan, stay safe and dry mga pangga. Dry nga ba ang puso nitong si Marie ngayong araw na ito? Feeling ko dry na dry. Hindi lang dry, heavy pa. Kasi naman, 'di ba, may ganyan talaga tayong ugali na we'll do anything and everything for the ones we love. Lalong-lalo na if it's that special someone. Pero what if hindi naman pala special ang tingin sa'yo nung taong mahal mo? Tapos hindi pa natin alam kung ano ba, nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. O pinapasakay ka lang niya kasi meron siyang napapala sa'yo. Diba? So what are your thoughts about this? Halika na at sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Punta ka sa live ng Energy FM. By the way, we are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Okay? Oo. Scroll mo lang, tapos hanapin mo yung live ko. Nakakulay blue po ako ngayon. At there you go. Igalang ninyo ang mahaba kong pilik mata na lang. Ngayong araw na to. Hindi pa kasi dumadating yung pilik mata na in-order ko. Di ko alam, kung nasaan man yun. Wow! Anyways, sabi ng mga pangga po natin tungkol dito sa problema ni Marie. Sabi ni Stylen, the disrespect, oh my gosh, emotional damage na yun, be. At bakit pa nakikipag-talk sa kaibigan na may gusto sa kanya? Red flag yan agad, not unless colorblind ka, ate girl. Sabi naman po ni Ces, hindi ko alam kung ano yung situationship na yan. Pero kung ikaw talaga ang tagalinis at tagalapa, tagaluto, at pinakilala ka as kasambahay lang din ang tingin niya sa'yo. Sa tingin mo, saan siya natatakot pag may babae sa apartment niya? Sa GF niya or sa ex niya o sa mga kaibigan niyang babae? Ano bang meron sa mga kaibigan niya? Simple lang naman sana yan, ate. Wow! Mag-isip ko lang ng tuwid. Ay, oo. Mag-sorry ka, Ben. Sorry. Sabi naman ni Michelle, sinungaling yung ka-situationship mo. Gusto niya lang talaga na maging kasambahay ka niya. Hindi lang siya nag-label ng kasambahay sa'yo kasi, hindi naman kailangan kasi syempre masasaktan ka. Ikaw naman sender, tigil-tigilan mo na nga yung ginagawa mong paglilinis at pagluluto sa lalaking dapat siya ang gumagawa ng mga ganyan para sa'yo. Diba? Ang bilis nyong kiligin sa mga taong hindi naman kayo nililigawan. Nakakairita na yung term na situationship. Pinaikli na friends with benefits lang naman yan. Hoy, masyado kang ano dyan. Masyado kang Gina G dyan, no? Sino na nakit sa'yo, Beth? Magalit na galit si ate. Okay, Sabi pa dito ng iba, sabi pa ni Peter, huwag kang maniwalang pinoprotektahan ka niya. Kung totoo yun, di na siya dapat nakikipag-usap sa ibang babae. Diba? At worse, meron pang gusto sa kanya. Baka mamaya ginagamit ka lang niya. Huwag ka nang bumalik doon at huwag ka nang magpabola sa ungas na yon. Ungas talaga. Sabi naman ni Julie, ante, katulong ka talaga. Yan ang tingin niya sa'yo. Hindi mo naman BF yan eh. Pero ginagawa mo yung gawaing pangkasambahay. Nagpapauto ka pa, rinig na rinig mo naman, di ba? Sabi ni Jane, ay kasambahay lang talaga ang tingin sa'yo. Kung gusto ka niya, sinabi niya na girlfriend ka niya. Sabi naman ni Marfy, katulong pala eh, kasambahay pala eh. Hingan mo ng kasambahay fee. Huwag ka nang maniwala sa kanya, sender. He doesn't respect you at all. Wow! Ay, sinasabi ko sa inyo mga pangga, ha? Oo. Ayan na naman tayo sa mga umiibig ng walang kahit anong boundaries at kahit anong label. In fairness, ha? May ganyan pa rin pala sa panahon na ito, oo. Lihim ng liham. Hindi kasi, sa bagay, minsan talagang kapag pinana tayo ni Cupido, hindi natin alam kung kailan at para kanino. Wow!
Pero isa lang po ang masasabi ko dito. If hindi niya nire-reciprocate yung pagmamahal na binibigay sa'yo, yung respeto na binibigay mo pala para sa kanya, at yung pagmamahal na binibigay mo para sa kanya, then I don't think worth it yung time na isi-spend mo with him. Ito dapat mararamdaman mo kasi na mahal ka ng isang tao kapag binabalik niya yung pagmamahal sa'yo. Wow! Diba? Mararamdaman mo na nire-respeto ka at mahalaga ka para dun sa isang tao. Kung lahat ng ginagawa mo nare-reciprocate. Mahirap i-reciprocate yung 100% as in totally mag-expect ka ng 100% din from them. Pero kahit at least mga 97 o 95 o 90% naman, diba? Oo. Wag naman yung tipong, dito mo, ginagawan mo siya ng mga pabor. Pero iba pala ang tingin niya sa'yo. There's nothing wrong with being kasambahay. Pero kasi nag-i-expect ka diba? Ng something else. At definitely, hindi kasambahay yung ini-expect mo. Diba? Na label mo sa kanya. Girlfriend, mahal. Diba? Ano ba naman yung kahit, diba? Gamitin na lang yung word na, mahal ko yan Diba? Kahit di nga sabihin na girlfriend ko yan kaya baby ko yan Wow! Diba? Pampaano? Consuelo di Bobo, ganyan. Wala Ang ending, pinagtawanan ka pa, diba? So again, huwag kang tatawid ng bundok para sa taong hindi rin kayang tumawid ng bundok para sa'yo. Yun lang yun. Kasi baka mamaya, ginagamit ka lang niya. Wow! Kasi siya talagang palong-palo, di ba? Lahat na lang ng pabor ginawa mo para sa kanya. Ba't nga naman siya maglalagay pa ng label sa'yo? Ginagawa mo na yung mga bagay na pang girlfriend level. Kahit wala naman kayong label, di ba? Kung yung suka nga may label Di ba? Totoo lang tayo, sa true lang tayo, be. Kung hindi ka niyan lalagyan ng label, then wag kang gumawa ng mga bagay na pang girlfriend levels, di ba? Wow! Pang girlfriend label. Diba? Well, ako lang to. Hindi ko alam para sa ibang tao, sa mga nakikinig sa atin. Ano ba sabi ng mga pangga natin? Wait lang puntahan po natin yung comment section ng ating Facebook Live, facebook.com/energyfm1067. Sabi dito ni Rems, nakakuha siya ng kasambahay na ipagmamalaki sa ibang jowa. Oo, kasambahay with benefits. Tama lang po na nilayaan nyo na po siya. Pinabayaan mo kasi na ganyan lang ang tingin sa'yo. Huwag mong hayaan na wala siyang respeto para sa'yo. Pa-shoutout man po, DJ Lindsay. Rams QC, always listening po everyday. Hoy, thank you so much sa'yo dyan. Sabi ni Eliza, good morning, DJ Lindsay. For me po, ate, una sa lahat, may kasalanan ka rin po dahil hinayaan mo siyang pumasok sa ganyang sitwasyon. At naalam mo naman na in the first place, wala nga pong kayo, di ba? Hindi magkakaganyan ng isang bagay kung yung una pa lang, inalam mo na kung ano ba talaga kayo. Di ba? Tinatanong pa ba yan? Dapat i-let go mo na yan kahit hindi naman naging kayo or hindi naman kasi naging kayo. Shoutout from Binyan, Laguna. Request naman po ng song na Bakit Nga Ba Mahal Kita. Sige pwede po kayo mag-request ng song pertaining to this letter na meron po tayo ngayong umaga na to Ang kwento po ni Marie, sabi naman ni Archie Monzon. Once again, ang walang kwentang situationship na yan. Have more self-respect and understand that you're worth having someone to be in an actual relationship with. Yan. Thank you very much. Sabi naman ni Yornabs, bakit yung mga drug user hinuhuli pero yung user sa relationship malaya pa rin? Oh! Diba? Well, so yun nga, siguro before ka mag-expect ng respect mula sa ibang tao, lalo na from that person, you have to respect yourself. Huwag kang papasok sa isang relasyon na para kang nangangapa kasi hindi mo alam kung saan ka lulugar. Diba? Right mo naman yun 5 months na kayo. Diba 5 months na kayong seeing each other and enjoying each other's company. So siguro naman sa 5 months na yun, may right ka na to ask, what are we? Nasaan tayo? Anong plano mo for us? Wow! Diba? Kailangan i-assert mo yung position mo sa kung ano mang meron kayong dalawa. Kasi kung 5 months na yan, talaga bang i-endure mo pa? Kaya mo pa bang mag-endure ng another 5 months or 3 months or 1 month na ang gulo-gulo ng sitwasyon ninyo? Wala kayong label? Diba? Kasi kung ganyan din lang, siguro pwede ka rin mag-entertain ng ibang lalaki, diba? Sabi dito, pwede ka rin maglinis ng iba pang bahay kung ganun din. Why? Grabe talaga kayo.
So, yun. Kung ako para sa'yo, kung ako nga yan, layuan mo na yan. Kasi hindi ka naman, kung hindi ka naniniwala doon sa kanyang sinasabi, ibig sabihin, 'di ba? Outbalance ka rin sa decision mo. So if I were you, alis ka na dyan and start something new with somebody else. Wow! Kasi hindi para sumulat ka pa dito at i-ask mo pa yung yung opinion ng ibang tao. Kasi ibig sabihin, malamang yan, hindi ka naniniwala sa explanation ng lalaki na yan, di ba? At mararamdaman mo na lang yan kapag gini-GG ka na lang ng isang tao, babe. Oo, mararamdaman mo yan. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang papayag na ganyan, hindi ka binibigyan ng label. Pwede kang magtanong, may right ka. Huy, ano ba tayo? Hanggang kailan tayo ganito? Kasi kung wala naman tayong pupuntahan, sabihin mo lang, if we're only gonna be friends, then let's just keep things that way. Para hindi ako nag-expect. Kasi ang totoo niyan, in love na ako sa'yo, mahal na kita. Minsan kasi alam mo, dapat malakas lang yung loob nating mga babae to ask things na rightful naman for us. 'Di ba? Kasi alam ko ang babae, grabe magmahal yan, 100%. 'Di ba yung mga ganyan tulad na ni Marie? Oo. Para maglinis ka ng bahay at saka magluto para... Ang hirap ko yung maglinis ng bahay, be. 'Di ba? Promise. So if I were you, magtanong ka, lakasan mo yung loob mo. Kasi you'll never get answer sa mga bagay na hindi mo itatanong. Lagi ka na lang magtatanong in your mind, in your heart. Ano kaya kami? Ganyan. Hanggang kailan kaya kami ganito? Ba't hindi mo itanong dun sa lalaki? Huy, hanggang kailan tayo ganito? Oo. Kasi kailangan ko ng clarity. Hindi tayo dapat ganito forever and ever. Lalo na, kita mo may mga iba kang kinakausap. Sino sila? Wow! Diba? So, yun lang para sa akin. Lakasan lang yan ng loob, tibay ng damdamin ate. Oo. Sa panahon ngayon, 2024 na dapat malakas na yung loob mo. Hindi tayo parang laging nakabaloktot lang dyan naghihintay ng lalaglag na sagot sa atin. Magtanong ka. Or if you can feel it, minsan hindi mo na kailangan magtanong eh. Kasi kapag nakikita mo na harap-harapan ka na binabastos, harap-harapan ka na ini-invalidate na kung ano yung pinapakita mo at kung anong meron kayong dalawa sa tingin mo. Diba? Sometimes people do not deserve words. Wow! Diba? Walk away na lang, parang wala nang diskusyon. Diba? Hindi pa kayo, losyang ka na, diba, Ate Rosie? Oo. Pagod batch. Kung yung iba nga naniningil ng fee kapag naglilinis ng bahay, sana sinisingil mo din siya, no? Oo, no? Sabi ni Eva Del Rosario, hiwalayan mo na yan, hindi mo naman yan deserve, maraming lalaki sa mundo. Sa una lang masakit, mag-move on ka na and God bless you. That's respected as requested by, sino to? Eliza Anchoris. We're gonna be playing this song by, ano bang version meron kami? Wait lang, maghahanap ako. Huwag kayong atat dyan, ha? Hoy! But, unfortunately, we do not have that song in our playlist. Nung isang linggo nandito, Master Toy, ah. Master Toy, nung isang linggo nandito yun, ah. Oo. Ito na lang. Something from Bugoy Drilon because we're gonna have him tomorrow nga pala, mahal ko. Makinig po kayo bukas, ha. Si Bugoy Drilon po, makakatsikahan po natin bukas, mga 10:00 ng umaga. Oo. Kaya, ayan. We'll be playing something from Bugoy Drilon. This one is called Nang Dahil sa Pag-ibig. Mahal ko pangga ko, baby ko, ha. 9:33 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa Lihim ng Liham, pangga. Lihim ng Liham. Kasama po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Wow! Dito lang yan sa Energy FM. Sarili ko'y